Home Credit nagsampa ng kasong small claims case sa korte dahil sa hindi nakapagbayad ang isang borrower ng kanyang loan. So anong gagawin niyo kapag kayo nakatanggap ng tunay na summon at hindi yung summon na galing sa email? Lalo na itong Home Credit, alam niyo naman na legit yan at nasa mga malls ang mga ang mga pautang gamit ang gadget at ang mga appliances, no, installment. So wala tayong magagawa kung malaki ang patubo nila at kung kayo sumasang-ayon, wala tayong magagawa. Pero ulitin ko, ang Home Credit talagang nagsasampayan ng small claims kapag talagang malaki yung utang ninyo. Pero bago natin simulan ang ating tatalakayin ay maglalambing ako na paki-subscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga pag-review sa mga online lending apps. Pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, excuse me, hindi po ako nanghihikayat na mag-utang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng review at pagsilip dito sa mga proseso ng pagpapautang at ang proseso ng paniningil ng mga online lending apps. At hindi po ako nanghihikayat na huwag din po kayo magbayad ng utang at ako ay nagbibigay lamang po ng mga review para magkaroon ako ng time expectations sa inyo na maibabahagi. Okay? At ito nga, nakita ko sa isang post sa isang Facebook page ng mga OLA Victims Community. Alam niyo na kung saan yun? Yung sa United OLA Victims Community ni Kikay Bautista. Okay, shoutout sa kanya at sa kanyang team. Ito, sinagot ko naman kasi na. No, hindi ko na ipapakita kasi bawal to. Siguro hindi alam, maring ayoko lang kasi dito ko ibulgar yung summons na padala ng galing sa court, no. Bawal po 'yon. Pero siya kasi nag-post kaya nakita ko na binasa ko naman na para mas maintindihan ko yung nasa papel. Yung summons na 'yan, summons po talaga kapag kayo pinapatawag ng korte. Hindi subpina, ibang subpina ha. Ulitin ko kasi pag small claims, civil case po ang pinag-uusapan diyan at hindi po criminal case. Kaya nga summon o patawag para dinggin yung kaso na yan. Lalo na tungkol sa utang. Tulad niya si Home Credit. Ang problema dito is excuse me. Ang problema kasi rito ng mga kadyani, ito kasi meron daw, ibibigay na yung konteksto nung post. Meron daw something na 50K na loan at umabot ng 75K. I don't know kung ilang buwan o taon na yung utang ng tao. Yung tao, may utang is malayo lugar. Quezon Province daw, pagkasabi sa akin, no. Ang problema kasi is ang opisina ng Home Credit, nandun naman sa apps nila, sa kung saan sila mapupuntahan na opisina, isa Taguig, sa pagkakaalam ko. Kaya magsasampa sila ng kaso sa Taguig. Kung saan yung lugar, doon nagpapautang, doon siya magpa-file ng small claims. Ganun po yun. Ngayon, kung ikaw yung taga-malayong lugar, papipilitan ka po talagang pumunta. Yun lang po masasabi ko. That's the very easy way to say it. Kasi pag hindi tayo pumunta dyan o di natin hinarap yung pagdinig, default yung mangyayari. Ngayon, kapag na-default po yan, automatiko na magbibigay ng pagpunta, bibigay ang korte ng karapatan na singilin. Maaaring puntahan na talaga kayo at kung ano yung magiging desisyon, kung wala kayong maibayad na pera, kung kayo walang trabaho, kung wala kayong pagkukuhanan ng pambayad, hahanapan kayo ng mga ari-arian. Ganun po yun. Kasi na-default po yung hearing Kasi kung kayo haharap dyan o magdidinig sa mga korte, sa small claims, possible na maaring pababain din yung inyong utang, yung pagkakautang. Katulad nun, 75,000 na yata yung pinapabayad, sabi sa comment nung nag-reply sa akin. So, maaring mo ba pa yun? Kasi ang susundin naman ng korte is kung sa tingin niya may paglabag na sa unconscionable, yung sa kanilang civil case na 6% per annum, depende pa rin naman yan sa magiging desisyon ng judge, no? Hindi natin saklaw yun. Kung ano yung desisyon ng judge, kung babawasan niya, malaki yung tsansa. Pero hindi sabihin na 6% per annum na agad yung ibababa na babayaran mo. Depende pa rin yan sa kung ilang taon na yan, kung ilang buwan na, kung ano yung desisyon. Kung sa tingin ni judge, sobrang laki ng pinapabayad sa kanila, babawasan naman yun. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya nga,
sa nakausap namin doon sa attorney, doon sa PNP, in my first mass filing, no, binababaan naman talaga yan. As long as nasa tamang interest yung ipapata. Then, yun nga, pagka hindi kayo nakapunta, di nyo kayang pumunta, pwede naman magbigay o magpadala ng tao na magpara-representative doon sa lugar niyo. Kung meron taga lugar niyo sa Maynila, pwede kayong tumawag doon, pero kailangan nyo rin gumawa ng special power of attorney, magpagawa, para doon siya yung makikipag-usap o makikipag-settle yung tao na pwedeng pumunta doon sa korte. Pero ba, walang attorney ron, ha? Di rin kayo pwede magpa-apila. Kasi isang araw lang po yan didinggin. Hindi po yan yung katulad ng mga, apila ako, hindi pwede yan. Hindi ako papayag doon sa hatol ninyo ng korte. Hindi ganun yun. Isang araw lang po pag-uusapan yan. Kung ano maging hatol ni judge, yun na po yun. So, sana nakatulong, no, ang video ito ngayon. Kung magtatanong kayo, bakit nagsampan ng kaso yan, laki-laki ng interest. May karapatan po naman na mga lending company mag-file ng case sa atin. As long as they do the due process, the demand letter, pagpunta sa bahay, at sinisingil naman kayo ng maayos, wala nang pangaharas. Pero kung sa tingin nyo naharas kayo, patunayan nyo po yun sa korte na kayo ay nilabagan ng karapatan sa inyong sa kanilang paniningil. Okay? Pakita nyo kung may patunay po. Yun po ang pinakamagandang depensa na masasabi nyo para magbigay ng tamang hatol yung korte. Okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing na pakisubscribe po. Johnny Depp. At simpleng like lang po at share at para updated sa mga solar reviews, pakihit lang po yung notification bell. Maraming po salamat sa ulitin.